Genesis chapter 1 verse 1:31. Nilik ng Diyos ang langit at ang lupa, at lahat ng naroroon, sa loob ng 6 na araw. Isa ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dalawa ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig. 3 At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. 4 At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. 5 Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Unang araw. 6 At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng mga tubig, upang paghiwalayin ang tubig sa kapwa tubig. Ito at ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa ibabaw ng kalawakan. At nangyari ito. 8 At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. 2 Araw. 9 At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig sa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari ito. 1 At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang kapisanan ng mga tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 11 At sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng damo, halamang nagkakabinhi, punong kahoy na namumunga ayon sa uri nito, na ang binhi nito ay nasa loob ng bunga sa ibabaw ng lupa. At nangyari ito. 12 At naglabas ang lupa ng damo, halamang nagkakabinhi ayon sa kanikanyang uri, at punong kahoy na namumunga, na ang binhi ay nasa bunga ayon sa kanikanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 13 At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. 3 Araw. 14 At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw at ang gabi, at maging tanda para sa mga panahon, araw, at taon. 15 At magsilbing tanglaw sa kalawakan ng langit, upang magbigay liwanag sa lupa. At nangyari ito. 16 At nilikha ng Diyos ang 2 malaking ilaw, ang malaking ilaw upang mamahala sa araw, at ang maliit na ilaw upang mamahala sa gabi, at gayon din ang mga bituin. 17 At inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalawakan ng langit, upang magbigay liwanag sa lupa. 18 At upang mamahala sa araw at gabi, at upang paghiwalayin ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 19 At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. 4 na araw. 20 At sinabi ng Diyos, maglabas ang tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon ng mga ibon na lumilipad sa itaas ng lupa sa kalawakan ng langit. 21 At nilikha ng Diyos ang malalaking hayot sa dagat, at lahat ng nilalang na may buhay at gumagalaw, ayon sa kanikanyang uri, at bawat ibong may pakpak ayon sa uri nito. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 22 At binasbasan niya sila, sinasabi, magkakarami kayo at punuin ninyo ang kubig sa dagat, at magkakarami rin ang mga ibon sa ibabaw ng lupa. 23 At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. 5 Araw. 24 At sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng mga hayop na buhay ayon sa kanikanyang uri, maamong hayop, gumagapang, at mababangis na hayop ayon sa uri nito. At nangyari ito. 25 At ginawa ng Diyos ang mga mababangis na hayop ayon sa kanikanyang uri, ang mga maamong hayop at lahat ng gumagapang sa lupa ayon sa kanikanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 26 At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon siya ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa. 27 At nilikha ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos siya nilikha, lalaki at babae sila nilikha. 28 At pinagpala sila ng Diyos, at sinabi sa kanila, magkakarami kayo at punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa lupa. 29 At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat halamang nagkakabinhi sa buong lupa, at bawat punong kahoy na may bungang nagkakabinhi, magiging pagkain ninyo ang mga ito. 30 At sa lahat ng hayot sa lupa, at sa lahat ng ibon sa himpapawid, at sa lahat ng gumagalaw sa lupa, na may hininga ng buhay, ibinibigay ko ang lahat ng halamang sariwa bilang pagkain. At nangyari ito. 31 At nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, at narito, napakabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, 6 na araw. Genesis chapter 2 verse 1-25. Sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos at pinabanal ito. Sa isang paraisong lupa ay inilagay ng Diyos ang tao. Ipinagbawal ng Diyos sa kanya ang pagkain mula sa punong kahoy ng kaalaman. At mula sa tadyang ng lalaki, nilikha ng Diyos ang babae. Isa natapos ang langit at ang lupa,
at ang lahat ng nilalaman nito. 2 Sa ikapitong araw, natapos ng Diyos ang gawaing kanyang ginawa, at siya'y nagpahinga sa araw na iyon mula sa lahat ng gawaing ginawa niya. 3 At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at itinalaga bilang banal, sapagkat sa araw na iyon siya'y nagpahinga mula sa lahat ng gawaing kanyang nilikha at ginawa. 4 Ito ang kasaysayan ng langit at lupa nang likhain sila. Sa araw na nilikha ng Panginoong Diyos ang langit at ang lupa. 5 Ng panahong iyon ay wala pang halamang kumutubo sa lupa, at wala pang damong sumisibol, sapagkat hindi pa pinaulan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong gumagawa sa lupa. 6 Ngunit may bukal na bumubukal mula sa ilalim ng lupa, at dumidilig sa ibabaw ng lupa. 7 Pagkatapos, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan niya ang ilong nito ng hininga ng buhay. Kaya't ang tao ay naging isang buhay na nilalang. 8 At nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon niya inilagay ang taong kanyang nilikha. 9 Pinatubo ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng punong kahoy, kaakit-akit sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay may punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. 10 May ilog na bumabagtas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula roon ay nahahati sa 4 na sanga. 11 Ang kangalan ng una ay Pison. Ito ang lumilibot sa buong lupain ng Havila, na may ginto. 12 At ang ginto ng lupaing iyon ay mainam. Mayroon ding bedelyo at batong onis. 13 Ang ikalawang ilog ay tinatawag na Gihon. Ito ang lumilibot sa buong lupain ng Ethiopia. 14 Na ang ikatlo ay Tigris, na dumadaloy sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay Euphrates. 15 Kinuha ng Panginoong Diyos ang tao, at inilagay sa halamanan ng Eden, upang ito'y alagaan at pagyamanin. 16 Na inutusan ng Panginoong Diyos ang tao, maaari mong kainin ang bunga ng bawat punong kahoy sa halamanan. 17 Ngunit huwag mong kakanin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, iyak na mamamatay ka. 18 Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa, gagawa ako ng katuwang na nababagay sa kanya. 19 Pagkatapos nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng hayop sa lupa at mga ibon sa himpapawid, dinala niya ang mga ito sa tao, upang malaman kung ano ang itatawag niya sa mga ito. Anumang pangalan ang ibinigay ng tao, sa bawat nilalang ay iyon ang naging pangalan nito. 20 Pinangalanan ng tao ang lahat ng hayop, mga ibon, at mga hayot sa parang. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakita niyang katulad niya, at karapat-dapat na maging katuwang. 21 Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao sa isang malalim na pagkakatulog, at habang natutulog ito, kinuha niya ang isa sa mga tadyang nito at tinakpan ang bahagi ng laman. 22 Mula sa tadyang na kinuha niya sa lalaki, ginawa niya ang isang babae, at dinala ito sa lalaki. 23 At sinabi ng lalaki, ito ngayon ay buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat kinuha siya mula sa lalaki. 24 Kaya't iwan ng lalaki ang kanyang ama, at ina at makikisama sa kanyang asawa, as sila'y magiging isang laman. 25 Kapwa sila hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, ngunit wala silang kahihiyan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakaantig sa iyo ang videong ito, pakipindot ang like button at mag-iwan ng komento kung ano ang nararamdaman mo. Pinahahalagahan ko ang oras mo, at kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, pakisubscribe na rin sa aming channel. Makakatanggap ka ng updates para sa mga bagong video na maghahatid sa iyo ng mga aral mula sa Biblia, tradisyong apostolika, at marami pang iba. Ang iyong suporta ay tumutulong sa aming pananaliksik tungkol sa espiritual na aspeto, at lubos kaming nagpapasalamat sa iyong presensya. Huwag mong kalimutan na lagi kaming narito para sa iyo at hangad namin ang pinakamahusay na buhay para sa iyo, punang tagumpay at kaligayahan. Sana'y maging kamangha-mangha ang araw mo. Kung napanood mo ito hanggang dulo, pakisagot ito sa komento upang makakonek ka ayo.